Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Magandang hapon! Welcome sa ating programa. Ang inyong programa, mga kaibigan, ang Radyo Mindanao, the best. Dito lamang sa DXXX, Radio Philippines Network, RPN, Zamboanga City. Ito po niya balinggo, Dalazinto, magbibigay sa inyo ng isang oras na chismis, opinyon at komentaryo at ang ating co-anchor. Howdy, howdy. Hello. Mayong hapon ka ninyong tanan, mga kaigsunan. Kumusta mo karong hapuna? Hinaod nga naalang gyapon ta sa mayong panghuna-huna, sa mayong pangisip. Salam doa ka niyo katantahan mga tamarayang. Mga kita niyo mga waktu ini. Mura-murahan, yan nagkamurahin hayan, nag-uunga-unga, nagnanapas, nagdunog siyang programa na ito, Radio Mindanao. Di makusog ng nabiyahan, radio, di halaw dayan, sumbuangan, and the RP and the XXX. And diha sa atong mga kaigsunan, diha sa Bugay Province, mayong hapon kaninyong tanan o kumusta kamo diha, kusog lang gihapon ang atong signal ya, kusog lang gihapon ang atong radio diha o nagmatanas tingali sila kay ganina. Medyo ang gipaminaw nila ang programa ni Pastor Bert nga pastilan unya napay music nga lami kay nindot kay magka kining katulgunta unya napay boses nga pang bedroom voice ni Bert hantod karon mga kaigsunan tiro tingalin sila napugaw na gumikan sa atong tulmanon kay gusto nilang maminaw sa atong mga chismis dismiss dire si Abdel di sa lang gyapon. Mayong hapon kaninyong tanan. Wala yung ating dyaryo yung Mindanao Examiner dito. Basta yung Mindanao Examiner nawawala. Ang natitira lang dito, Zamboanga Today, Zamboanga Time. Wala ba nagbabasa ng Today tsaka ng Zamboanga Time? Mga kaibigan, napakainit sa labas. 38 degrees Celsius. Marikina also Celsius. Grabe. Alam nyo mga kaibigan, nako. Kanina merong hearing yung Senado, kaugnay sa bribery scandal dyan sa Bureau of Immigration. Grabe, 50 million mga kaibigan. Ibinayad sa mga dalawang opisyal ng Bureau of Immigration. Kahiya. Grabe na mga kaibigan, talagang kapalit nito ay upang makatakas itong si Jack Lam, yung nasa likod ng Fontana Casino. At marami ang alibay, yung si Attorney Argusino at si Robles, yung mga opisyal ng Bureau of Customs, at kinuha daw nila yung pera upang gawing ebidensya laban dito kay Jack Lam. Pero yung kanilang ebidensya lumabas matapos na sumabog sa media. Yung pagtanggap ng suhol galing kay Willie Sombero na ngayon ay nasa Singapore. Grabe. Alam niyo mga kaibigan, nakakalungkot basta may mga ganyang usapan ng korupsyon. Dahil bulto-bultong pera yata nakita natin doon sa yung grabe. Milyones na pinapakita sa TV ng isang araw. 50 million mga kaibigan. Laki. At napakalaking halaga ng 50 million. At alam nyo, ang pera talaga parang kalawang yan Talagang sumisira yan, di ba? Kalawang sumisira sa bakal. At
Hindi lamang sa mga empleyado ng pamahalaan niya, kahit sa, sa ating hanay, sa media. Oo. Sa media, ang pera talagang malaking tukso yan. Hindi lamang sa media, siguro sa lahat ng tao. Basta kwarta ang pag-usapan, yung magkakamag-anak nga, nagpapatayan dahil sa salapi. Di ba? Yung mana na naiwan ng kanilang mga namatay na magulang. Nag-aaway-away yan dahil sa Pera na naman. kwarta, dahil sa kaswapangan sa salapi. Nako. Ayan ang nakakalungkot yan, mga kaibigan. Kaya Saan ba tayo nagkulang? Saan man na nagkulang? yung pera, mahirap talaga ang pera. Yan ang Panginoon ngayon ng mga tao, salapi. Alam nyo, mga kaibigan, pag wala tayong pera, wala kang kwentang tao. Wala kang kaibigan pag wala kang pera. Pero pag may pera ka, nako, dadami kaibigan mo, gwapo ka, pogi ka, mabait ka. Totoo yan. Pero pag wala kang pera, hudas ka, animal ka, impacto ka, hampas lupa ka, patay gutom ka. No. Ganun ang tingin ng iba. Hindi natin nilalahat. Pero totoo ito, mga kaibigan, kaya napakahalaga para sa lahat na magtrabaho. Dahil, at saka iwasan natin yung mainggit. Dahil yung inggit talaga, nako, halimaw yan eh. Pag nainggit ka sa isang tao, gusto mo magkaroon ka rin kung anong meron siya. At kung hindi mo naman makakuha yan, mag-iisip ka ng masama. Di ba? Mag-iisip ka ng masama kung paano ka magkakapera. Andiyan na yung maingganyo ka magnakaw, andiyan maingganyo kang gumawa ng illegal, andiyan yung sisiraan mo yung taong kinaiinggitan mo. Nako, napakahirap yan, mga kaibigan. Anyway, tignan natin kung makakakuha tayo ng hookup sa ating partner ng Radyo Mindanao, mga kaibigan, sa CNN Philippines. Partners natin yan at ang DWIZ upang pakinggan natin itong ongoing investigation, mga kaibigan, ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay pinangungunahan ni Senator Dick Gordon. Si Richard Gordon yan, mga kaibigan. Pangit naman pakinggan pag Dick Gordon. Buti sana kung Flash Gordon. Pakinggan natin, mga kaibigan. At yung mga walang television, maaari kayong makinig sa Radyo Mindanao. The best. To come here, I wouldn't mind him coming here. So I don't know why we're quick to say they will be arrested. If they want to come here, they should come here. He's been in business for 10 years. Ito, mga kaibigan, si Senator Richard Gordon. Siya yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At nakita natin sa hearing kanina, itong si Manny Pacquiao, sa Tagalog pa, Kwarta Pacquiao. When the sky falls, everything falls. Dapat, nung pa hinuli, that's my point. Kung wala tayong kaso kay Jack Lam, pabalikin natin, baka may matutuhan tayo. Kung ayaw hindi bumalik, then he's guilty. Simple as that. That's what... Nice nating paalala, mga kaibigan, itong ginagawa ng Senado is in aid of legislation. Kailangan nilang gumawa ng hearing upang makapagpasa sila ng mga batas upang mabigyan ng lunas itong mga butas. Katulad dito sa Bureau of Immigration, ano ang dapat gawin. So, ibig sabihin niyan, kulang ang batas, mga kaibigan. We should not be entirely be faulted for Nobody's faulting you. Ito si Director Dante Geran, mga kaibigan, yung director ng NBI. Siya yung tinatanong, nito si Senator Richard Gordon. I'm sorry, General, we have not been able to ask you because you have to give us knowledge, personal knowledge on what you know. Go ahead. Mr. Chair, good afternoon. Good afternoon, it sir. was mentioned about 3 times that Mr. Sombero sought protective custody before the NBI because General De La Rosa ordered 4 teams to hunt him. For the record, Your Honor, there was no order of such nature. Because if there will be an order, it will be coursed through me, being the Director for Investigation and Detective Management. And the only order that he gave is, we go after him if there is a warrant of arrest. But I told him there is no warrant of arrest. Well, I can see Director of the NBI trying to pat you in the back and trying to reach out to you so you can go ahead and love one another forever and ever. Go ahead, Secretary Pascual. Thank you, Mr. Chairman. Wala na tayong oras.
With the permission of Senator Yes, De Lima. thank you, Senator De Lima. Because I think she will have a kilometric kwan. Go ahead. A few question lang din in manifestation. Tapos na ako dahil mahaba si Senator De Lima magtanong. Alam nyo, hindi lang tayo dito ang nakikinig, nanonood sa hearing na ito. Milyon-milyong mga Pilipino nanonood ngayon mula kaninang umaga. Kahit nung unang hearing dito, napapanood yung mga testimony ng bawat isa. Ngayon, sa tingin nyo, doon sa mga testimony ninyo, mapapaniwala ninyo ang taong bayan? Mapapaniwala ninyo na kayo ay inosente? Tanong ko kay kay Jaime Commissioner Jaime Morente. Yung pagpalaya doon sa mga nahuli, tumanggap ka ba ng pera doon o wala? Diretsahang sagot ito. Wala, Your Honor. Honestly, Sigurado ka? Sigurado po ako. For the record, Mr. Chairman, wala siyang tinanggap. Baka may lumutang dyan na magsabi na binigyan ka ng pera. My conscience is clear, Your Honor. I categorically deny na may tinanggap po ako dyan. It was a board decision. Due diligence was exercised, Your Honor. Okay, dito naman sa kay Attorney Argosino. I know Attorney Argosino working with the President on time of election. That's correct, Your Honor. Tama? Tama po yun, Your Honor. Okay. Tumanggap kayo ng pera. 20 million kay Robles. Sa'yo, 30 million. 48 million po yung tinurnover sa amin ni Sombero. 48 million. Magkano ang dinala mo? 48 million po, Your Honor. Ang nasa position mo? Yun ho yung tinurnover sa amin ni Sombero. Kinuha niya ho yung 2 million. Ang 2 million? Yes, Your Honor. Anong ginawa niyo sa 48 million? Kinustody po namin as evidence, Your Honor. Sabi mo, dinala ni Robles yung 20. Inuwi niya ho temporarily yung 20. Pero nung 27 ho ng gabi, kinonsolidate po namin. Kasi inuwi niya ho for security reason. Pero nung pong 27 ng gabi, tinurn over din niya po sa akin. So I have with me 48 million, Your Honor. So, ganun ba ngayon ang part ng pag-iimbestiga? Sa tingin mo, tanungin natin itong mga pulis lahat, NBI, ganyan ba ang proseso sa pag-iimbestiga? Pag nakagather tayo ng mga ebidensya, pinaghahatian? So, ikaw, you're a lawyer. Ano sa tingin mo? Tama ba yung ginawa ninyo? The only reason, Your Honor, kaya po nagkaroon ng 20 million si Attorney Robles is for security reason, Your Honor. Kasi I apologize, Your Honor, kung I exceeded my discretion here. Pero kung sakali pong may mangyari doon sa pera, at least hiwalay po, Your Honor. Alam nyo, yung mga katuwiran ninyo, hindi papasayan sa kukuti ko. Sa totoo lang. Pasensya na po, Your Honor. Yung mga katwiran ninyo, kahit na hindi ako nakatapos sa kolehiyo, yung mga katwiran ninyo, hindi uubra sa akin yan. Gusto kong maging prangkahan tayo. Ang ginagawa ko dito ay pagsiservisyo ng tama. Something na pa mo barong. Kanina pa ako umaga na nakikinig sa mga para akong maiyak parang maiyak na sa galit na ayaw yung sabihin yung totoo. Anong gagawin mo sa amin? Anong tingin sa amin? Isasarado namin yung mata namin, isasarado namin yung tainga namin para maniwala kami doon sa mga testimony ninyo.
Sa akin lang, kung may takot pa tayo sa Panginoon, this country is a Christian. Majority is a Christian. Kung naniniwala pa tayo sa Panginoon, matakot naman tayo magsinungaling. Magawa pa natin pumunta sa simbahan ng linggo. Tapos gumagawa tayo ng kasalanan. Laban sa gobyerno, laban sa Panginoon. Hindi ko alam kung si Atty. Robles, parang may sasabihin ka kanina na Yes, Mr. Chair. yung mga kinalaman mo na gusto mo pang manghugas ng kamay, na wala kang alam, hindi mo alam, that's impossible. Na hindi mo alam yung transaction, hindi mo alam yung ano, nakikita ko sa video, sinasama-sama ka lang, pwede ba yun? Like the church said, you're a lawyer. And sabihin mo na, ay hindi ko alam, nagsumasama lang ako doon. Hindi, pwede ba yun? Mapapaniwala mo ba ako nun kahit na hindi ako college graduate? Hindi mo ako mapapaniwala sa mga ganong katwiran. I want to hear what you have to say about that. Gusto kong marinig ko ano sasabihin yung dalawa. Yes, Mr. Chair. Regarding the fact that... Paano kami mapapaliwanag? Unang-una, pagka kayo nakahuli ng ebidensya, dapat nire-record yun. Sapagkat pag nawala, pananagot lahat. Pangalawa, nag-ooperate kayo. Wala naman kayong mission order. Hindi naman kayo investigador. Mga commissioner kayo. Ang desisyon nyo ay kung maninirahan dito o hindi yung nag-a-apply ng immigration. Paano nyo kami mapapaliwanag? Tama yung sinasabi ni Manny. He speaks for the people here. Na yung simpleng tao, kayo nag-aaral, papapaniwalaan nyo kami na kinuha nyo yung pera, nakita na kayo sa TV, 7 na oras kayo doon, naghihintay para kayong susunod-sunod kayo doon, na hinihintay nyo dumating yung 5 bag, at kailan nabuksan yung 48 million? Binilang nyo ba doon? Actually, nabilang nyo lang yung later, binigay nyo. Kailan nyo binigay yung 2 million kay Sumbero? Siya ho ang kumuha doon sa sasakyan, Your Honor. So, hindi nyo sinasabi yan? Pumasok pa sa sasakyan? Siya po ang nagano. Kanino sa sasakyan siya pumasok? Sa'yo? Sa akin po, Your Honor. Oh. Kinuha niya. Hindi nyo sinasabi lahat yan. Nasa affidavit. Binuksan po, Your niya? Honor. Yes, Your Honor. Ang ano ko lang, ganito na ba tayo mag-imbestiga? Ganito na ba ang proseso ng government natin, ng gobyerno natin? Kung ganun, hindi tayo nararapat dyan. Hindi po pwede yan. Walang mangyayari sa government natin kung gusto natin ng pagbabago, kung ganyan ang estilo ng hindi natin sinusunod yung tamang proseso. Kung nag-iimbestiga kayo, pero sa testimony ninyo, sa pagtanggap nyo ng pera, pag negotiate ninyo, hindi nyo kami mapapaniwala dito. It's better you tell the truth. And I believe the truth will set you free. Attorney Robles. Mr. Chair, talagang napakahirap ipaliwanag nito. And kung ako po ang tatanungin nyo, limited lang po ang pwede kong sabihin. And I don't want na mag-overlap ako sa gustong sabihin ng kasama ko. Paulit-ulit nga po sinasabi na ganyan, pahirap papaniwalaan. Pero napakahirap din naman sa parte ko na sabihin na kahit yun ang opinion niya, kahit yun po ang opinion nyo, ay pilitin ko kayo. Kundi sabihin ko lang po ano yung nalalaman ko. Kung hindi man po paniwala na wala akong alam, napakahirap po naman sabihin sa inyo na alam ko to para lang masatisfy ko mga gusto ng mga makarinig. Ang gusto lang namin, sabihin nyo yung totoo dahil hindi totoo yung mga sinasabi ninyo.
gusto ko yung totoo na sasabihin ninyo dahil awan ko. Your Honor, napakahirap pong maipaintindi sa publiko yung totoo po nangyari. Pero maski ho kami dalawa ni Attorney Robles, hindi rin ho namin ina-expect na magkakaroon. Kasi Ganito yan, no? Dinala nyo pera sa bahay ninyo, tapos binigay nyo kay General Kalima yung 18 million para ano ebidensya? Maski ho, hirap na hirap ho kami kasi 4 months, first time ho namin sa government service, 4 months lang po kami. So, nung turn over po sa amin ni General Sombero, we were not expecting that this is the amount so huge that maski po kami, Your Honor, gulong-gulo rin po kami. Hindi, Alam nyo, Attorney Argusino, ang ebidensya, pag inuwi mo sa bahay yan, wala na yung merit of evidence. You know that? Tapos sabihin nyo na ebidensya ito, tapos binigay nyo pa yung 18 million kay General Kalima. For what? Para saan yun? Para saan yung 18 million? Para ebidensya na naman. Ang sinasabi ko, hindi ganun ang proseso ng pag-iimbestiga. I'm sorry to tell you this, but ano lang parang masakit kasi sa loob ko. Ayaw ko nang pinipigilan yung sarili ko na magalit dahil ayaw ko magkasala. Ang taong bayan ang pinagsiservisyohan natin dito, hindi sarili natin. Narito ako, nag-iimbestiga, nagtatanong sa inyo dahil yan ang trabaho ko. Ginagampanan ko lang. Gusto kong lumabas ang katotohanan. Huwag na nating pagbabago man kaya ang gusto natin. Yun lang, Mr. Chairman. Thank you. That's why you're the champion, the people's champion. Makinig kayo dahil sinasabi niya yung nararamdaman ng tao sa labas. Alright mga kaibigan, ayan si Senator Manny Pacquiao. Feeling ni Manny Pacquiao nagsasalita siya sa pulpit at pinagsasabihan niya yung mga born again Christian. Alam niyo naman si Manny Pacquiao, napaka-religyoso. Can we have the senator from San Beda also? Who's going to make the question again? Everybody's from San Beda here today. Secretary of Justice from San Beda. No offense meant. It's a good school. Go ahead. Thank you. Thank you, Mr. Chair. How much time do we have? We are supposed to adjourn, to suspend. I will tell you what time. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Tama ho yun. Marami po akong tanong. So, I'll just maximize until when we need to stop. Opo. Attorney, actually have more than 25 minutes unless somebody comes out. So go ahead. Thank you, Mr. Chair. Attorney Argusino. Oh, wala tayo. Nako, iniipit ba tayo ng Samselco? Animal na Samselco to. Nawawala. Ito talaga Samselco. Basta Radyo Mindanao na, mahilig makialam. Nako, nagtitrip yung aming rito mga kaibigan, yung aming kuryente. Nawala tuloy yung hook natin sa live na pagdinig na nagaganap dyan sa Senado. At nako, alam niyo mga kaibigan, grabe. Talagang nakakainis ang korupsyon bago na yung gobyerno natin. Pero bulok pa rin yung takbo ng ilang mga salbahing public servant.
Ay, nako. Maganda nito mga kaibigan, yung order ni Tatay Digong at ni Kuya Bato de la Rosa. Ititigil na ng Philippine National Police yung anti-drug campaign. At ito ay sa halip ay iiwan na lamang ito mga kaibigan sa National Bureau of Investigation at sa Philippine Drug Enforcement Agency. Pero dapat linisin mo na ng PIDEA yung hanay nila. Nako, ang dami mga di umano yung mga PIDEA agents na siguro pag nilagay mo sa drug test yan, positibo. Yan ang aming aligasyon na nakukuha. Aligasyon niya, walang katotohanan niya. Siyempre, di naman naaminin ng PIDEA na yung agent nila gumagamit. Nako. Dapat talaga linisin muna lahat ng pati yung PIDEA, unahin niyo muna yung bakuran ninyo. Dahil I'm sure na mayroong mga bulok na itlog dyan. Lalo-lalo na yung medyo matatagal na. Hindi naman lahat. At sana itong cleansing na gagawin ng Philippine National Police ay magkaroon ng resulta. Pero mga kaibigan, at tayo'y maghahanap buhay na naman. Asan ba yung PA natin? Mag-commercial muna tayo. PA, commercial. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng 2:30 sa buong kapuluan at kayo'y nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao, the best. Dito lamang sa Radio Philippines Network, DXXX, the best. Di ba lang? Yung Brigada, Turo. Yung Imidya, solid. Yung Radyo Mindanao, the best. Ayan mga kaibigan, tayo magpapatuloy. Kasama natin si Brother at siya ang magbibigay ng kung ano-anong pambabola sa inyo. Ingat ito. Mga kaibigan, ang oras po natin ay 31 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. Ay inyo pong napakinggan kanina yung hearing dyan sa Senado. At medyo, alam niyo po mga kaibigan, itong pera na sinasabi nila, pag ang pera po kwarta ay pumaibabaw sa atin, nakalimutan po natin ang Diyos. Talagang ano-anong mga kademonyuhan po ang pumapasok sa ating isipan. Samantala nagkulang mga kaigsunan, nagkulang tingali sa nawala naman itong mga values ba? Matod pa sa eskwela sa una, matod pa nila ang naapad mga kuwan sa mga Pilipino ba? Mga kinaiya sa mga Pilipino, ang Pilipino daw ay magka-Diyos. Ang Pilipino daw, Diyos nun. Pero hanggang sa salita na lang po mga kaibigan, wala pong sagawa. Hindi naman natin nila lahat. Marami pa rin ang makadiyos sa atin mga kaibigan.
Marami pa rin ang makadiyos na nandiriyan sa mga opisina po natin, sa mga ahensya ng ating pamahalaan, mapribado man ito o mapubliko. Marami pa rin ang makadiyos. Now, diba, sa 12 apostol ni Jesus Christ ay mayroon dong Judas. So, yung 11 ay makadiyos, pero yung isa ay Judas. So, dyan po tayo nagkulang. Kailangan po na mayroon pong, sabi nga nila, kailangan ilagay po natin yung Diyos sa gitna. Yan, sa gitna ba? Huwag natin set aside kung kailangan ng Diyos natin na ilagay natin sa gitna. Sabi pa sa kanta, in everything we do it with love. And God must be the center of our lives. Pero ngayon, wala na inaon. Basta mga kwarta, hala, sige. Ay, nako. So, sa ating chismis, mga kaibigan, ang NBI at ang PDEA muna, bahala daw sa illegal drugs operations, sabi ng PNP. At sana naman ay sa atin naman ay linisin mo nila muna bago isagawa ang mga ganyang bagay na tungkol sa mga droga. Pero hindi natin din masisi yung iba, lalo-lalo po yung mga agent. Ayan, yung mga secret agent. Kailangan matikman muna nila. Matikman muna nila yung anong lasa ng droga. Para sa ganun ay kung ikaw ay pupunta sa yung paniki, kailangan ikaw rin ay magmukhang paniki, magugaling paniki. Diba? Magugaling paniki, magmukhang paniki. Kung paniki yung mission mo, pupuntahan mo, kailangan ang ugali mo rin. Kailangan itsura mong paniki. Diba? Kung yan ay mga drug addict, kailangan mo rin na tumikim-tikim ng konti kasi para kunwari magkikisama ka. Diba? Sayang po mga kaibigan. And yun na. PDEA at saka NBI muna daw bahala sa illegal drug operation. Alam mo, brother, ilang beses na natin sinasabi, kalibutan niya na yung droga. Oo. Walang may bibigay na mabuti ang droga sa inyo mga kaibigan. Lalo-lalo na sa mga gumagamit. Nako po. Unang-una, mahal yung droga. Kalimutan niyo na yung droga. Kung gusto niyo talagang hindi kayo makaiwas sa paggamit ng illegal na droga, subukan niyo yung gasolina. Singutin ninyo, amuin ninyo, mura pa. Lakas tama yan. Ayan, yan ang legal siguro eh. Garantisado yan. Subukan ninyo yung gasolina. Special or unleaded ba or yung regular. Okay yan. Pero wag lang diesel. Iba tama ng diesel. Iba yung tama ng diesel Madulas. Ay, naka mga kaibigan huwag niyong kalimutan. Huwag na kayong sabihin sino yung mga nagdodroga dyan. Ipaalam ninyo sa inyong mga barangay officials. Unless na yung mga barangay officials gumagamit din. Sabi nga ni Tatay Digong, itong mga barangay kapitan, ang dami, mga barangay konsehal. May mga listahan gumagamit. Di ba mga kaibigan? Kaya tigil-tigilan nyo na. Yung gagastusin ninyo para sa droga. Bili na lamang ninyo ng bigas o kaya ulam. O kaya gatas para sa mga bata. Wala kayong anak, wala kayong pamilya. Andyan yung mga magulang ninyo. Kung wala kayong mga magulang, mag-ipon kayo para makabili kayo ng motorsiklo. O kaya makapag-impok kayo sa bangko. Ganyan yan mga kaibigan. Kaya nga ang order ni Tatay Digong, pinatigil niya na yung tokhang. Pero ako, tingin ko dyan pinatigil ni Tatay Digong
yung operasyon laban sa illegal na droga. Dahil sa dami ng mga napapatay. Imagine, lahat ng mga napapatay may armas. Nako, hindi naman tayo bobo para sabihin natin na lahat ng mga yan, karamihan dyan, majority dyan, planted. Meron ba namang gumagamit ng droga, may armas? Di ba? Karamihan dyan, planted. Dapat yung mga pulis na involved dyan na nagtanim ng mga baril, yan dapat ang binabaril. Dahil hindi natin alam, yung mga pinapatay nila, yung mga runners din nila sa illegal na droga. Katulad dyan ngayon, yung kay Jack Lee. Yung Koreanong pinatay ng mga pulis. Dinukot nila, kunyari, nakusuhan nila na may droga. Kinuha nila, dinukot nila. Bigay na nga ng 5 milyon yung asawa, pinatay pa rin nila, di ba? Grabe. Pinatay nila yan dahil takot sila. Na baka sabihin ng Koreano, pag siya'y pinalaya, na ang dumukot sa kanya ay mga polis. Kaya anyway, kampante naman mga kaibigan si Pangulong Duterte na madali lang gawin ang paglilinis sa hanay ng Philippine National Police. Ganyan din ang sinabi ni Tatay Digong nung inilunsad niya yung war on drugs. In 6 months daw, lilipulin niya itong mga addict. At gagawin niya drug-free ang bansa sa loob lamang ng 6 na buwan. Hindi naman natuloy yun. Talagang hyperbole yan mga kaibigan. Talagang kahit ako, di ako naniniwala doon. Madaling magsalita pero mahirap gawin. Diba mga kaibigan? Naging yata nung baligtan na war on scalawags Hindi dapat war on scalawags yan Ito pang problema dito kay Kuya Bato de la Rosa. Ito mga animal ng mga pulis na nasasangkot sa kriminalidad, binabato sa ARMM. Yes. Di ba? Bakit mo naman ipapadala sa ARMM itong mga scalawags na to? Kaya nga ito ang inireklamo ni Governor Mujib Hataman. Yes. Ba't mo ipapadala sa amin itong mga bulok ng mga pulis na to? Di ba? Bakit hindi mo na kaya ilagay sa kamkrame? Ilagay mo sa tanggapan mo, di ba? Yes. Dapat alam mo naman palang may kriminalidad na ginagawa yan. Alam mo namang scalawag yan, bulok. Dapat yun yung ginawa dyan. I-retrain yun siguro. No, hindi dapat i-retrain. Kung hindi mo kayang patayin, sampahan mo ng kaso, tanggalin sa serbisyo. Hindi yung alam mo namang involved sa extortion, involved sa droga, involved sa kidnapping, ililipat nyo sa ARMM. Di lahat ng mabubuting pulis sa ARMM nahawa sa kabulukan itong isa. Buti sana kung isa, hindi At bakit puro sa arm ang bagsak nito mga scalawags na to? Ba't hindi ilagay sa, tapon nyo na sa kanal? Diba? Kaya nga sabi ni... bakit panlaban sa sa mga jihadis, panlaban sa mga rebelde? Diba? Kahit na, hindi. Dapat sampahan ng kaso, tanggalin sa serbisyo. Dapat pagbayaran nila yung kanilang mga ginawa. Kasi matapang yan dahil sa serbisyo, mayroong baril, mayroong tsapa. At ang kawawa dito ay yung mga matitinong pulis. Nakaka-demoralize yan dahil maraming mga magagaling at mababait at talagang tapat sa kanilang serbisyo mga pulis. Kaya lang nababahira ng mantsa dahil sa mga bulok na itlog dyan sa PNP. Kaya nga, dapat talaga itong cleansing na to, dapat to mas matindi to kaysa sa Oplan Tokhang. Di ba? Nung kasagsagan ng Oplan Tokhang, ilang pulis ang itinumba. Meron pang pulis na naka-uniforme, pinatay ng kampanya pulis. Yun ang gusto natin, di ba? Dahil bakit mo iaalaw ang isang pulis na dumungis sa iyong karangalan bilang isang alagad ng batas? Hindi pwede yan. Katulad nito ngayon, ang daming bulok kaya tignan natin mga kaibigan, dapat yan ang sabi ni Tatay Digong lalo niyang paigtingin itong counterintelligence. Siyempre, pag may counterintelligence, dapat meron pang isang grupo na magka-counter doon sa counterintelligence. Kasi malay ninyo, yung sa counterintelligence, sila din ang gumagawa ng kabalastugan. So, siguro dyan na pwedeng pumasok yung internal affairs, di ba? So, tignan natin mga kaibigan kung hanggang saan ang itong
cleansing sa hanay ng mga pulis sa utos na rin ni Tatay Digong Duterte at ni Kuya Bato de la Rosa. Yung cleansing ng NPA, iba pag napatunayan iba naman yun sila, di ba? Pag yung cleansing nila, talagang yung kangaroo court nila, pag napatunayan na ikaw ganito ganyan, patay. Pinapatay nila kung gano'n wala tayong magagawa dyan. Kasi dapat nilang tanggapin yung consequences, di ba? Yung consequences ng kanilang ang pambabastos sa pangalan ng PNP. Yes. Talagang ganyan Dapat may masunod, mga kaibigan. Hindi pa pwedeng wala. Hindi pa pwedeng walang managot. Kailangan merong managot. Dahil marami ang nadadamay. Dapat gawin ni Kuya Bato de la Rosa yung Iron Fist Policy sa mga pulis, katulad ng ginawa nung kaibigan natin si Ping Lacson. Kaibigan natin yan. Dahil kasama natin noon yan nung siya ay nasa Region 9 at laban sa mga Abu Sayyaf. So ganyan din ang dapat natin asahan dito kay Kuya Bato de la Rosa. Dapat magkaroon siya ng Iron Fist Policy para matakot yung mga PNP elements na gumawa ng masama. Ang problema, lalo silang na-empower sa sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na nasa likod din niyo ako. Katulad ng pagkakapatay kay Mayor Espinosa, nasa loob na ng bilangguan, sisilbihan mo pa ng warrant of arrest. Malaking katarantaduhan yan. Nung pumasok yung grupo nila ng mga pulis, utos itong si Superintendent Marcos ng CIDG ng provincial, ano nangyari? Pinatay nila. Yung kaawa-awang mayor para siguro hindi na magsalita at hindi na magkalat kung sino-sino mga pulis ang nasa payola ng illegal na droga. Meron dong isang mamahayag nakuna nga ng litrato yung bangkay nitong si mayor. Pagkatapos nung siya mapatay, wala naman nakuwang baril. Tapos yung pangalawang PR ng pulisya, may baril na. Napaka, don't make obvious what is apparent. Don't make apparent what is obvious. Lahat ng mga pusher, lahat ng mga small time na tulak, may mga baril. Bilib din ako, pero wala tayong marinig sa SOCO. Yung SOCO. Yung tinatawag na Scenes of Crime Officers. Huwag kayong mali yung ginagawa ng mga media na SOCO, Scene of Crime Operatives. Mali yan. Ang SOCO is Scenes of Crime Officers. Hindi, yan ang totoong meaning. Kaya lang isa television, yung kay Gas Abel Gas. Mali yun mali yung ginawa nilang meaning ng SOCO. Media talaga Media. So yung SOCO, wala tayong narinig na nagsabi sila na itong napatay na suspected drug pusher positibo sa gunpowder burns. Wala kunyari, pupunta sa SOCO to, maglit picture. Bilugan, lagyan ng chok yung mga kung saan may mga natagpuan yung basyo ng bala. Pero hindi naman wala tayong marinig na sinasabi ng SOCO, negative yan sa gunpowder burns. Kasi pag negative yan, paano mo ma-justify na sinasabi ng pulis na nanlaban? Diba? Yan talaga extrajudicial killings. Malinaw na malinaw yan. Hindi naman bobo mga Pilipino para magbulag-bulagan. Pero dahil gusto nating malinis ang lipunan sa kasamaan, so pabor tayo dyan sa, sa mga pagpatay sa mga kriminal, pagpatay sa mga drug pushers. Ang kaawa-awa lamang dyan yung mga big time na mga drug lords buhay. Itong mga small time na mga drug pushers patay. Diba? Ang daming mga big time dyan Ang daming mga big time na drug lords na nahuli pero buhay lahat pero pag mga small time lamang, patay ka agad. Hindi pa nakakataas ng kamay, patay na hindi pa nakakataas ng kamay, huwag ka kikilos, tataas ng kamay, patay. So dahil ang mga Pilipino gusto natin na malinis ang ating lipunan sa masasamang elemento, tinatanggap natin yan. Diba? Pero gusto natin lahat
patas. Walang maliit, walang malaki, walang mahirap, walang mayaman. Kung merong mayaman na drug lord, itumba nyo na rin yan. Kung merong pulis na nagtutulak o nagre-recycle ng shabu, itumba nyo yan. Hindi pa pwedeng, kaya yung ating pinapanigan, yung malalaki at may impluwensya. Pera yan sa ating kanina, yung pera. Talagang halimaw yung pera. Ayan, mabuti tayo mga working class. Wala tayong problema sa pera kasi wala kaming pera. Ako wala akong pera. So wala akong problema. Kung may pera ako, mamumblema ako. Anong gagawin ko sa pera ko? Bibili ako ng ganitong bagay. Pag hindi ako na-satisfy dyan, gusto ko mas mahal pa, mas malaki pa. Di ba problema yan? Makita ko may pera yung kapitbahay ko, may inggit ako. Ako problema yan. Magkaroon siya ng aircon, gusto ko magkaroon din ako ng aircon. Magkaroon siya ng TV na pakalaki, gusto ko magkaroon din ako ng television na malaki. Mabuti na yung ganito. Di ba? Walang pera. Wala akong pera, wala akong problema. Yung wallet ko nga, walang pera. Yung binibigay sa akin dito ng sponsor namin, 2,000 isang buwan. Masaya na ako doon. Maglakad ako ng 1 linggo sa kalsada. Hindi ka naman mapupulot yung 2,000. Sa isang buwan, mapupulot ko ba yan? Hindi. Unless na magnakaw ako, mag-snatch ako. Naku, hindi ba? Sa inyo na. Hindi ko kailangan ng yaman. Kailangan ko lang, makakain ako ng maayos sa 3 beses sa isang araw at malayo ako sa sakit kahit na matanda na ako, 67 years old na ako. 3 taon na lang, 70 na ako. Okay lang, basta malakas ang aking pag-iisip. At hindi ako nawawala sa aking tuliro. Kaya mabuti na rin at hindi ko nakikita yung biyanan ko. Kaya pag nakita ko yung biyanan ko tsaka asawa ko, baka maloko ko. Katulad ng technician namin, yung aming PA dito, si Nino Caranda. Pag nakikita niya rin yung biyanan niya, hindi na niya alam anong gagawin niya. Parang bilog na yung buwan. Kakanta na siya, bilog na naman ang buwan, ilabas niyo na ang kalokohan. Diba? Alam niyo mga kaibigan, yung pera, demonyo yan. Halimaw ang salapi. Di ba? Pag wala tayong pera, wala tayong masyadong problema. Subukan ninyo mga kaibigan. Pag marami kayong pera, marami kayong problema. Dadami rin yung utak ninyo. Dadami rin yung mga kaibigan ninyo. Pag tumama ako sa loto ng mga 20 million, anong gagawin ko sa 20 million? Di ba? Siguro, pakainin ko yung mga mahihirap sa kalsada. Magbigay ako ng mga bigas. Yun ang gagawin ko. Di ba? O kaya, hindi ko naman madadala sa huling hantungan niyang milyon-milyon na salapi. Siguro, bigyan ko lang ng ilang milyon yung mga anak ko. Para meron silang pangnegosyo. Tapos yung iba, pamigay ko na sa mga pulubi, sa mga mahihirap. Ganun lang ang gagawin ko pag ako'y nanalo sa loto. At hindi rin naman ako nagdadasal para manalo sa loto. Dahil sa dami ng mga taong nagdadasal, mapapakinggan ba lahat ng Diyos siya? Baka naloko yung Diyos. Baka unang masiraan ng ulo yung Diyos. Siyempre, sa buong mundo, ilang bilyon tao yan. Lahat yan, nananalangin. Yung mga nagsisimba, nagpupunta yan sa simbahan, nananalangin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng barya. Sana'y tumama ako sa loto. Di ba? Ganun yan Pupunta ka sa simbahan. Miyerkules, Linggo, o kaya kailan ba? Sabado. Lahat ng mga nagsisimba, merong hinihinging milagro yan. Dadasal kay Kristo yan. Nakapako sa krus, nakatitig yan. May paiyak-iyak pa. Sabi nga ni Kristo, ako nga, nakapako sa krus, hindi ako makababa. Kayo pa. Ang dami niyong hinihingi. Diba? Ganun lamang yun. Ang tulong talaga, nanggagaling sa atin mismo. Ang tulong sa ating sarili. Hindi nyo makukuha sa dasal. Kung magkatotoo man yung hinihiling yung dasal, coincidental na lang yan. At kaya kailangan tayo magsikap upang tayo lumigaya. Parang kanta yata sa Pasko yun Yeah? Pasko ay sumapit yata. Pasko ay sumapit. Hindi, mga kaibigan, ito, walang biro. Kailangan nating pagsikapan, maging, tayo. Kung ano meron tayo, okay na yun. Huwag na tayong maghangad pa. Kontento. Kailangan maging kontento tayo. Huwag na tayong maghangad pa ng mas marami.
Dahil alam nyo, ang buhay, pinanganak tayo upang magsaya, mag-aral ng ilang napakaraming taon. Pagkatapos natin mag-aral ng napakaraming taon, magkakaroon tayo ng asawa, magtatrabaho tayo, bubuhayin natin yung asawa natin, magkakaroon tayo ng anak, bubuhayin natin yung anak natin hanggang sa paglaki nila, papag-aralin nila, at pag ginawa natin yun, mamamatay na tayo. Tapos, yun ang buhay ng tao. Mag-aaral ka, pinanganak ka para mag-aral, para magtrabaho para buhayin yung pamilya mo hanggang sa makatapos at mamatay ka. Parang gulong lang yan, mga kaibigan. Brother, wala na tayong oras. Napakabilis talaga basta sa Radyo Mindanao. Basta Radyo Mindanao, napakabilis. Ang ganda po ng nakatitig na yung sininyo, ang guardia natin. Nakatitig sa atin. Mukhang gutom na naman. Isa. Wala bang merienda si manager dito? Hindi ko nakita si manager. Gutom Ako tinutulog na 2,000 lang yung sweldo ko. Saan ka pa bang hihingi? Hindi, side lang muna sa karpentero. Laki ng racket niya sa LM Metro Hotel. Okay, brother, paalam ka na. Okay, nindot kayo mga kiso na atong chismis-chismis din. Dakan kaya tayo makuha din sa atong tulumanon kining Radyo Mindanao. Mayong hapon kaninyong dana mga kisunan, kinilang gihapon ang inyong igsuons kanginan nga manamilit na pod. O si Abdel Disa, mayong hapon. O we love you. Talaga? Baka marinig ka ng asawa, pagdating mo na, hindi ka pa nakakapasok ng pinto, may bukol ka na. Kasali na siya. Sino? Si Imelda. Si Imelda pa, si Cynthia. Cynthia yata Ay, nako. Pero mga kaibigan, natapos na naman yung isang oras na pakikinig niya rito sa programa ng Radyo Mindanao. The best. Walang kabuluhan. Alam niyo naman itong ating programa. Lahat to puro opinion, komentaryo. At nais namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa atin. Diyan sa opisina ni Governor Toto Tan ng Sulu Province. Good afternoon, sir. Good afternoon po sa inyo. Nakikinig daw sila ngayon. Nag-text sa atin yung kanyang chief photographer na si Al Francis Salinas. Nagtatawanan daw sila doon sa mga kabalbalan na pinagsasabi na. Maraming salamat po sa inyo sa inyong pakikinig, Governor Toto Tan, napakasipag. At siyempre sa aming sponsors, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available na mga kaibigan sa inyong mga paboritong dealer. At sa lahat ng aming tagapakinig, maraming salamat po sa inyo. Ito po ang abang lingkod, Alasinto, nagsasabing I love you, mamuha, take care. Chup chup.